Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko lang pong batiin si Sister Norvi. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. And I hope malaking tulong po itong devotions natin sa inyo, sa inyong paglagong spiritual. Now, tuloy po natin yung ating series. Ngayon pong araw, yung pinakahuli sa series natin na Experiencing God's Peace. Yung kapayapaan po ng Diyos na ipinaparanas niya sa atin, ito po hindi nakadepende sa sitwasyon. Kahit tayo po ay dumaranas ng samot-saring pagsubok sa buhay, kahit pa nasa babang-baba na tayo, down na tayo at ang dami nating mga problema, pwede pa rin na nating maranasan yung kapayapaan ng Diyos. Sapagkat ang kapayapaan ng Diyos ay hindi nakadepende sa pinagdadaanan natin sa araw-araw. Ito ay nakadepende sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Now, yung huling talata po na tatalakayin natin sa temang ito, Experiencing God's Peace, ay matatagpuan po sa Acts 16:25. So, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan na tumanggap ng biyaya ng salita ng Diyos. Sabi po rito, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Sa galog po ng maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Now, paano ba napunta sila Paul and Silas diyan sa bilangguan? Tingnan po natin yung ating mapa para po mas ma-appreciate natin. No? Now, nagsimula po yung istorya nito sa Acts chapter 16 nung sila Apostol Pablo nandito sa Antioch. Okay, Acts 15, nandun sila sa Jerusalem, mayroon problema, sosolve nila, pumunta sila sa Antioch. Ngayon, nung nandito sila sa Antioch, nagkaroon sila ng panawagan sa Diyos na mag-mission uli, second missionary journey. No? Itong mission nila na to, hanggang pabalik sa Jerusalem. Now, tingnan po natin dito sa Acts chapter 16, yung pagkilos ng Santong Espiritu sa buhay nila Apostol Pablo. Tingnan niyo po rito sa verse 6. Sapagkat binawalan sila ng Santong Espiritu na mangaral sa lalawigan ng Asia. Yung Santong Espiritu ang nagbawal sa kanila kasi pumunta sila rito sa Derbe, Lystra, Iconium. Nung nakarating na rito sila sa Asia, papasok sila dyan. Yan yung intention nila, pumasok dito sa Asia, dyan magmisyon, dyan mangaral ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po, yung banal na Espiritu, binawalan sila. So, ang ginawa nila, pumunta sila rito sa Bithynia. Nung nandun na sila, papasok na sila sa Bithynia, binawalan na naman sila ng banal na Espiritu. Kaya sabi rito, pagdating sa hangganan ng Mysia, papasok na sana sila sa Bithynia. Ayan na yun, papasok na sa Bithynia eh. Hindi po malapit yung journey na yun, malayo po yan. Ngayon, nung nandun na sila, para bang, Lord, nandito na kami sa Bithynia eh. Papasok na kami, sasabihin nyo, wag pumasok, diba? Sabi rito, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Ang kasama po nila si Jesus, yung Espiritu ni Jesus. Sabi, huwag kayong pumasok dyan sa Bithynia. So sila, Apostol Pablo, pumunta rito sa Troas. Diyan po sa Troas, nagkaroon na ng panawagan, nagkaroon ng panaginip, vision, si Apostol Pablo, na tinatawag sila ng Diyos pumunta sa Philippi. That's the story, that's the background. Kaya sabi rito sa verse 9, pumarito kayo sa Macedonia. Dito po yan, Macedonia. At tulungan nyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Sa isipin nyo mabuti, summarize natin. Mula Antioch, ginagabayan na sila ng Santong Espiritu. Sinasabi sa kanila kung saan sila pupunta, saan sila hindi dapat pumunta, hanggang sa makarating sila sa Troas. Sa Troas, meron silang pangitain mula sa Diyos. Naglayag sila papuntang Macedonia sa Philippi. Now, anong nangyari po sa Macedonia sa Philippi? Diyan po, nagkaroon po sila ng church planting. Kaya gusto ko itong mga talatang ito eh. Yung Book of Acts, no, makikita niyo yung paglago ng church dyan. So, nagkaroon sila ng church planting dito sa Philippi. At dito po sa lugar na ito, na-meet nila si Lydia. Si Lydia po ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling tela ng mga panahon na yon. Talagang maunlad sa buhay. Nakapag-plant sila ng church dyan. So makikita niyo po yung kalooban ng Panginoon, napakahalaga po. Number 1, ito po yung katuruan natin.
peace comes from knowing God's will. Yung kapayapaan po ay magmumula yan sa pagkaalam ng kalooban ng Panginoon. Dapat tayo po mga Kristiyano, nandun tayo sa kalooban ng Panginoon. Pag sinabi ng Banal na Espiritu, wag dyan, wag kang pumunta dyan. Pumunta ka rito, pumunta ka doon. As long as we know God's will, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ang hirap po pumunta sa Asia, nagmi-mission ka rito, ang dami mong ginagawa sa Asia, hindi naman pala yung leading ng Banal na Espiritu. Hindi ka rin magiging fruitful, hindi ka rin magiging mabunga, hindi ka rin magiging successful. Kaya po, peace comes from knowing God's will. Hinihingi po natin yung tinig, yung boses ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Pag alam natin kung ano yung kalooban ng Panginoon, doon po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Tingnan niyo po, sila Apostol Pablo dinala ng Banal na Espiritu sa Philippi para pala sila maging successful sa church planting. Kasi nakinig sila sa tinig ng Santong Espiritu. Meron palang ipinapamit sa kanila, imit mo to si Lydia, mag-start kayo dyan ng church. No? So, yung kapayapaan po, it comes from knowing God's will. Pag hindi mo alam ang kalooban ng Panginoon, ang dami mong ginagawa, ang dami mong paglalakbay na ginagawa, mga decisions na ginagawa. Pag hindi mo alam ang kalooban ng Panginoon, walang kapayapaan. Pangalawa po, peace comes from being at the center of God's will. Ang kapayapaan po, nagmumula po yan kung alam mo, yung isa, no, knowing, ito naman, being. Ibig sabihin, naroroon ka mismo. You're following the will of God. Iba po kasi yung knowing sa being. Yung knowing, alam mo. Yung being, nandun ka sa kalooban ng Panginoon. So, yung kapayapaan po, it comes from being at the center of God's will. Now, tingnan po natin yung nangyari sa Philippi. No? Balik tayo sa Philippi. Sa Philippi, nakausap nila si Lydia. Nakapag-share sila ng gospel kay Lydia at sa pamilya niya. Pero later on, dun din sa Philippi na yon, meron po silang na-meet doon. Merong isang babae doon sinasaniban, no? Alipin. Sinasaniban, nakakapanghula. Ginawa ni Apostol Pablo, pinalayas niya yung diablo. Kaya yung babaeng alipin na yon, nawala ng kapangyarihang manghula. Kaya galit na galit yung amo kasi business niya yun, pinagkakitaan niya. So ang sinabi po rito sa Acts chapter 16, nagalit sa kanya yung amo, pati yung mga taong bayan, dinamay niya, lahat ng tao dinamay niya. Kaya sa verse 22, nakisali ang mga tao sa pananakit kila Pablo. Pinahubaran sila ng mga pinuno at pinahagupit. At sabi po rito, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Isipin niyo po mabuti, successful yung ministry nila doon, and then suddenly natagpuan nila yung sarili nila nasa kulungan. After silang paghahagupitin, after silang bugbugin, hubaran, at tinan niyo po, inipit pa ng kahoy yung kanilang mga paa. Nakakulong ka na, inipit pa yung paa mo ng kahoy. Now, pero ang makikita niyo po rito, nung maghating gabi na, ito na po yung verse natin ngayon, no? Nung maghating gabi na, sila Paul at Silas, kumaawit sila, nagpupurit, sumasamba sa Diyos. Paano nila nagawa yon? Bakit? Kasi meron silang kapayapaan. Na kahit nasa kulungan sila, nandun sila sa sentro ng kalooban ng Diyos. Kapag alam mo, kung ilalagay lang natin yung buhay natin kay Pablo during that time, no? Sabi natin, Lord, di ba sumunod naman ako sa inyo? Yung Banal na Espiritu niyo, pinakinggan namin, nakarating kami dito sa Philippi, no? Bagamat nararanasan nila yung ganong sitwasyon, alam nila sa puso't isipan nila na nandoon sila sa sentro ng kalooban ng Diyos, kaya meron silang kapayapaan. Kaya mga kapatid, kahit dumaranas tayo ng mga unos, bagyo sa buhay, o kagaya nito na nasa kadiliman, nasa kulungan, at talagang pinahirapan, pag alam mo na nandoon ka sa sentro ng kalooban ng Diyos, meron ka pa rin kapayapaan. Kaya sila Apostol Pablo nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Dahil doon, yung mga kasama nila sa bilangguan ay nakakilala rin sa Diyos. Pati yung nagbabantay doon sa bilangguan, nakakilala sa Diyos. Bakit? Habang umaawit sila sa Panginoon, dumating yung presensya ng Diyos sa kanila. Nagbukasan yung mga pintuan. Akala ng miracle, no? Akala ng mga nagbabantay, nakawala na yung mga bilanggo. Magpapakamatay na sana yung jailer, Pero sabi, nandito pa kami, huwag kang mag-alala.
yung jailer na yun, naligtas pati yung buong pamilya niya. Nakita niyo po? Peace comes from being at the center of God's will. Pag alam mo ang kalooban ng Panginoon, nandoon ka sa kalooban ng Panginoon, kahit ano pang sitwasyon, meron kang kapayapaan. And number 3 po, peace comes from the worship of God. Yung kapayapaan po, nagmumula po yan sa pagsamba sa Panginoon. Kasi pag sumasamba ka sa Panginoon, mas lalo mong nakikilala, mas lalo mong kinikilala kung sino yung Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, kung isipin nyo mabuti, no? helpless sila, weak and helpless. Pero pinakita ng Diyos, He is strong and mighty. Anong ginawa ng Diyos? Pinalaya sila, like a boss. Basahin nyo yung Acts chapter 16. Roman citizen siya, like a boss. Hindi, pinapalaya na sila, ayaw pa nila umalis. Hindi, mag-public apology kayo, assist nyo kami. Makita nyo yung kapangyarihan ng Diyos rito na kumilos sa buhay nila sa panahon na weak and helpless sila. Paano po nangyayari yon? Paano po nila nakikita yung kalakasan ng Diyos sa pagsamba? Sa ating kahinaan, makikita natin yung kalakasan ng Diyos habang tayo sumasamba. So, peace comes from the worship of God. Now, ilang application lang po sa mula sa mga talatang ito. Number 1, mga kapatid, know God's will. Alamin po natin ang kalooban ng Diyos. Pangalawa po, be at the center of God's will. Dalawa po yung palagi, know God's will, nagbabasa tayo ng Bible, nananalangin tayo, hinihingi natin yung tinig ng Santong Espiritu, yung gabay ng Santong Espiritu. That's knowing God's will. Pangalawa, follow God's will. Be at the center of God's will. Pag alam mo na ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, at kahit ano pang paglalakbay at mga desisyon na ginagawa mo, basta alam mo kalooban ng Diyos yon, meron kang kapayapaan. Pangatlo po, worship God regardless of the situation. Sabahin po natin ang Diyos, papurihan natin siya, kilalanan natin kung gaano siya kamakapangyarihan, that God, He is sovereign, He is in control sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Kahit down na tayo, mahina, helpless, yung talagang di mo na matulungan yung kahit yung sarili mo di mo matulungan kasi pati paa mo inipit na. Sa ganyotong sitwasyon, kung nasa kadiliman ka man, nasa dungeon of life ka man ngayon, sila nandito sa dungeon, sa madilim, sa kaloob-looban ng kulungan. Kung yan man ang karanasan mo ngayon, kapatid, worship God. Sambahin mo pa rin ang Diyos. Gawin mong sanctuaryo yung kaloob-looban ng kulungan kung paano nila ginawa yun, no? Kung ikaw nasa kadiliman ngayon, di mo alam ang gagawin mo, gawin mo sanctuaryo yung iyong sitwasyon. Sambahin mo ang Diyos kung nasa saan ka. Worship God regardless of the situation. Hayaan mo ang Diyos ay maitanyag at makikita mo ang liwanag ng presensya ng Diyos. Ipapakita niya sa iyo kung gaano siya kalakas, gaano siya kamakapangyarihan, and He will show you how sovereign He is at papakita niya sa iyo, ipaparanas niya sa iyo yung kanyang presensya. So, worship God regardless of the situation. 3 applications lang po yan. Of course, marami pa kayong matututunan sa mga talatang ito. Know God's will, be at the center of God's will, worship God regardless of the situation. Dito po natin mararanasan yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Now, para po sa ating discussion, why is being at the center of God's will important to experience peace? Bakit yung malaman mo na ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos? Bakit ito importante sa pagkakaranas mo ng kapayapaan? Bakit mo sila pwedeng paghiwalayin? Kapayapaan at kalooban ng Diyos. So, discuss po natin yan. Pag-usapan natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, right after this devotion, kausapin natin si Lord, sabi natin sa Kanya, Father, your peace is truly beyond comprehension. We can experience your peace even in the most difficult times. Lord, let your Holy Spirit speak to me, guide me, and lead me to your will. It is my desire to know and be at the center of your will. Please, Lord, I want to do what pleases you. I worship you even in the midst of trials. I honor you. I love you. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin.
At gusto ko po magpasalamat kay Brother Josefino, nakatuwang po natin dito sa ating devotion. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.